Good day, sir. I am Abdul Muhammad G. I choose to discuss is poverty reduction. So ito yung mga maaaring mabawasan ang kahirapan na sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno. Ito yung mga opportunities at work and edukasyon. Ang kahirapan ay isa ito sa pinakamahirap o pinakamalaking kinakaharap ng mga kinakaharap na maraming bansa sa buong mundo. Ito yung tumutukoy sa kalagayan kung saan ang mga tao ay hindi kaya matugunan ang kanilang mga pangunahin o pangailangan tulad ng mga pagkain, damit, at kakulangan sa tiraan at edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Maraming mga pamilya nakaranas sa kahirapan dahil sa kakulangan sa trabaho, dahil sa kakulangan sa mababang kita, at limitado lang yung access sa edukasyon. So may mga iba't ibang sanhi ng kahirapan. Isa ito sa pangunahing dahilan. Nito ay kawalan ng trabaho kapag walang sapat at maayos na hanap ng buhay ang isang tao. Ito yung mga araw-araw na mga pangangailangan nila. Isa pa sa mga dahilan ay yung mga kakulangan sa edukasyon, kung saan nakapag-aral ang isang tao kasi mahirap sa kanya na makahanap ng magandang trabaho at mabilis yung mga paglaki ng mga mataas na mga kikitain. So bukod dito, ang mga mabilis na paglaki ng mga populasyon ay hindi pantay at distribution ng yaman, ay may mga nakadagdag na mga problema na mga kahirapan. Marami mga negatibong epekto ang kahirapan sa mga tao at lipunan. Ang mga mahirap ay kadalasan nakaranas ng mahinang kalusugan at pagkataon sa edukasyon, at ang mga batang mula sa mahirap na pamilya ay minsan napatigil sila sa kanilang mga pag-aaral upang tumutulong sa kanilang mga magulang. Yung mga bata nagtatrabaho na, at yung mga iba nagtitinda na naman sa paligid ng kalsada at dahil sa kanilang paghanap ng buhay. So dahil dito ay nagpatuloy ang tinatawag na cycle of poverty or paulit-ulit na kahirapan sa henerasyon. So upang mabawasan ang kahirapan ay may ilang mga solusyon. Ito yung maaaring gawin. Una ay pagpabuti ang kanilang mga access sa edukasyon. At ang edukasyon kasi ay nagbibigay ng mga kaalaman, ang kasanayan ng mga makakatulong sa mga tao. Ito yung upang makahanap sila na maayos ng trabaho, as maganda yung mga kikitain nila sa pamamagitan ng paglago ng mga ekonomiya at pagsuporta ng maliit na mga negosyo. Pangatlo ay maaaring magbigay ng mga gobyerno ng mga programa sa kanilang mga panlipunan tulad ng tulong sa mga financial at serbisyong pangkalusugan at sa bahay upang matulungan ang mga pangangailangan. So, gayon pa man ay may mga nagsasabi na ang pagbibigay ng mga tulong sa mga financial ay nagiging dahilan ng pagiging dependent ng mga tao. Nawawala sila ng mga gana sa magtrabaho. Ayon sa kanila ay umaasa ang lamang sa ibang tao na tulong ng mga gobyerno. So, ngunit ito ay hindi ganap ng totoo. Sa katunayan ay may mga karamihan sa mga programa na pansamantalaang tumulong lamang ang mga matulungan ang mga tao. Sa panahon ngayon
ay mga sa panahon ng mga pangailangan, ang mga tao ay ito yung mga nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga tao na nakabangon ang kanilang pag-aaral, magkaroon ng mas maayos ng bahay, mas nakakatulong din sa halip na magdulot ng kanilang independency, nakakayahan ng mga tao or mga bata, mapalakas ang kakayahan nila, magiging mas productive self-defense. So, kabuuan, ang kahirapan ng isang tao ay mga serbisyo, mga problema na nakakaapekto sa maraming tao. Ngunit ito ay mabawasan sa pamamagitan ng mga edukasyon at opportunity sa trabaho at maayos ang programa ng gobyerno, tamang suporta sa pagsisikap ng possible at pag-unlad ng bawat isa. And that all. Thank you po, sir.